mo pa imbestigahan, kayo ito ha, Senado, Kongreso, na yang may-ari ng nahuli ninyo, okay, dyan sa Porac, Pampanga, nagbigay ng milyones kay Lisa Tanas. Si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ay tumanggap ng multi-milyong piso. Eh ikaw, Altenco, ha? Kasi ayon sa aking source, nagbibigay ka ng 150 million kada linggo, baka ngayon hindi lang 150 million. Dito sa PSG na ito, na inuutusan ni Lisa para mangolekta. Ibinunyag ni Maharlika na di umano tumanggap ng milyong piso si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos mula sa may-ari ng Pogo na ni-raid kamakailan sa Porac, Pampanga noong panahon ng kampanya na siya namang kinumpirma sa librong inilabas ni Atty. Vic Rodriguez. Ayon pa kay Maharlika, regular daw na tumatanggap ang mga ito mula sa opisyal ng PAGCOR ng milyong piso. Matatandaang sa pagpapatuloy ng investigasyon patungkol sa mga iligal na operasyon ng Pogo, ni-raid kamakailan ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga na pinaniniwala ang libong dayuhang Chinese ang nagtatrabaho at sangkot sa mga iligal na gawain. So, nung panahon ni Duterte, kahit yung gambling na yan, Pogo na yan, may pakinabang ang taong bayan dyan. Kasi ako mismo ang dami kong nirefer dyan. Sa DSWD, sa PCSO, hindi lang maliliit na tulong. During pandemic, truck, hindi naman, van, ang dinideliver ng opisina ni Senator Bongo. In fairness, kahit binuboljak ko yan si Bongo. Pag may hindi ako gusto, bakit? Hindi natin pwede, porket nagbigay nag-inassist, hindi naman niya pera yon, di ba? I'm just saying, na nung panahon ni Duterte, madali lang po lumapit sa mga kabinete nila. Ngayon ako, bakit ako buwisit sa jutang ginimis na bangag na ito? Hunyo pa lang. Wala pa, hindi pa nga sila nag-assume. Mayo pa lang. Inilapit ko na yung mga taong nangangailangan ng tulong, walang ibinigay. So the FUCK na itong si Altenco, nasasabihin, ito ang mga sangkot dito sa Pogo, ganyan, nakikinabang, ay isang mataas na opisyal ni Duterte. Ikaw, Altenco. Ha? Kasi ayon sa aking source, nagbibigay ka ng 150 million kada linggo, baka ngayon hindi lang 150 million. Dito sa PSG na ito, na inuutusan ni Lisa para mangolekta. Hindi ba dapat imbestigahan ka rin? Kaya nga itong mga buhaka ng inang senador na ito, mga kongresista ito, mga hinayupak na ito, pinipili lang nila kung sino ang gusto nilang atakihin. Pero yan si Altenco, nakasabwat ni Lisa Tanas sa lahat ng kaletsihan nila, ayaw nilang imbestigahan. Gusto nila ay manira-manira, magbabato lang ng mga kasinungalingan kasi pagtakpan nila ang pangangamkam ni Lisa. Altenco, bakit hindi mo pa imbestigahan? Kayo, ito ha, Senado, Kongreso. Okay? Na yang may-ari ng nahuli ninyo, okay, dyan sa Porac, Pampanga, nagbigay ng milyones kay Lisa Tanas. 100-something ba yun? Nabanggit ko yun noong nakaraan. I forgot the number. 600 ba? Anyway, multi-million na lang para safe tayo. Ikaw, senador, ikaw, kongresista, ikaw, tangina, Altenco, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ay tumanggap ng multi-milyong piso during the campaign period na inilagay doon sa finance room, doon sa HQ, which is nakalagay din dito sa book ni Atty. Vic Rodriguez. Yung finance room na yun, pero wala ko sinabi sa inyo noon. Itong nakasulat dito sa librong ito. Bakit hindi nyo pa imbestigahan? Ikaw, Altenco, pa imbestigahan mo yung sarili mo. O kaya maggurgur na lang kayo, mga hinayupa kayo, kasi kayo ay mga sinungaling, mga salot sa lipon na wala kayong kabusugan. Kaya bilang na ang araw ninyo, gugurgurin kayo ng taong bayan. Kaya mga kapalangga, walang mag-i-interest na mamuhunan sa Pilipinas dahil the moment na uupo pa lang, hindi upo, papasok pa lang si negosyante, si foreign investor, hihingi na kagad ng bribe ang mga putang ina.
Diba? Ang mga Jotang Genemes. Hingi na kaagad si Lisa. So, sino ang mamumuhunan? Nasaan yung mga sinasabing pledges ni Marcos Jr.? Diba wala silang maiulat sa inyo? Saan? For 2 years na gumastos ng multi-billion pesos. Kayo ang gumastos. Saan ang foreign investors? At nasaan ang report ni Marcos Jr. kung magkano ang ginastos niya for 2 years na pag-iikot kasama ang mga kabit nila, mga jotahan nila, at kasama pa ang pulburon na sisinghuti nila sa pag-around the world nila. Suit na yon, ang nag-deliver ng suhol na yon ay yung director na si Hajime Tokada ng mother company o parent company sa Tokyo, Japan, which is yung Universal Entertainment Corporation. Okay? So, siya ang nakipag-meet up, si Hajime Tokada nakipag-meet up kay Tambaluslos. Ayon dun sa kaso. Si Tambaluslos nakipag-meet up para tanggapin ang heavy luggage. Okay? So, paano natin na-i-connect yung nasa libro ni Attorney Vic Rodriguez ng Kingmaker? So, ibig sabihin, mga kababayan, okay, si Tambaluslos at si Lisa Tanas, di ba sabi ko sa inyo may picture ako niyan, na si Lisa nasa Okada, si Altenco, si Inigo, si Bibot Nolan, sino pa ba yung isa dito? Si Michelle Lazaro doon sa kanan, ganito yung pwesto. Ito si Lisa, si Michelle Lazaro, ito si Altenco, kasi long table, sa harap si Bibot Nolan, o di ba? Kahit napaulit-ulit ko to, kabisado ko yung yung setup ni yung seating arrangement nila. Si Inigo at ito si Bibot Nolan. Okay? So ngayon, ano ang relevance dito sa pasabog ni Attorney Vic Rodriguez? Nakiusap, wala tayong kaalam-alam. Bago pa mag-assume si Marcos Jr., nakiusap si Lisa sa utos ni Lisa Tanas, si Tambaluslos at si Michelle Lazaro, na counsel nitong ni San Okada o Tomohiro Okada, mga kapapalangga, na may aayusin lang sila. Kung natatandaan ninyo, okay, noong May 31 of 2022, tinake over ni Kazuo Okada at nila Tony Boy Cuanco at nila Dindo Espeleta, yung team nila, mga palangga, tinake over nila ang pamumuno ng Okada sa bisa ng status quo anti-order. Na kung saan, kasi ang haba ng kaso ng mga yan eh. Back in 2017, di ba, napatalsik si Mr. Okada dahil sa mga aligasyon sa kanya. Doon later on, na-clear siya after 2017, 2018, 19, 2021, 2022, nag-issue ang Supreme Court ng status quo anti-order na ibalik na ang pamumuno o pagmamanage, ang chairmanship sa kanya ng Okada Manila kasama yung kanyang mga board members. Okay? Chairman of the board. That was, tignan nyo yung timeline. May 31 po nangyari yung takeover na yon, di ba? Big news yun. Nasa Pilipinas ako noon. Pero I just don't, hindi ako masyado, bisibisihan ako, so hindi ako masyado na-engage dun sa issue na yon. So, May 31 of 2022. So, question. Sa book ni Attorney Vic, bago pa sila umupo, bago pa umupo si Marcos Jr. o during, wala kasi nakalagay na date ba? Basta, kaumpisa-umpisa pa lang nila, ang utos ni Lisa, i-appoint si Altenco kasi may aayusin lang sila ng 1 year. True enough. Binali nila yon yung utos ng Supreme Court sa pamamagitan ng pag-issue ni Boying Remulla, DOJ, at ni Altenco ng PAGCOR ng resolution. Okay, written opinion yun, mga kababayan, na wala daw bisa itong status quo anti-order na yon. Kumbaga, dapat ang opinion ng PAGCOR at ng DOJ ay ibalik dun sa dati, which is yung team ng anak, Tomohiro Okada, at yung counsel niya na sila, Michelle Lazaro. So you connect the dots kung bakit nakiusap o bakit pinupush ni Lisa Tanas
ni Tambaloslos si Altenco. Kaya kung meron dito dapat imbestigahan sa PAGCOR, kung di yang si Altenco, si Lisa, at saka si Tambaloslos. Dahil sabi ko nga, yung letratong hawak ko na hindi ko nga pwede pakita sa inyo, baka gurgurin yung nandoon. Nandoon pa kasi sa Okada yun eh. Yun na, baka patayin nila. Baka gurgurin nila yung ang taong nandoon. Hindi naman yung puting ahas natin. Okay? Pero baka madama yun. So, eto po yung gobyerno. Ito po yung bangag na, bangag na gobyernong ito. So, nakalagay yan sa international media. I mean, naiulat yan at parang dinedma nga ng mainstream media yun, di ba? Na-mention itong mga usapan na ito na si Martin Romualdez ay tumanggap ng heavy luggage at nakialam doon sa kanilang top secret email. Di ba? Kasi yung mga corporate, mga board members, mga chairman, siyempre mga confidential chuchu yan, di ba? Nakalagay pa doon, mga palangga, sa reklamo nila sa Delaware Court na si Martin Romualdez si Tambaloslos ay inimpluwensyahan nga yung mga Supreme Court justices. Di ba sinabi ko sa inyo yan, tinakot ni Tambaloslos, ayon sa ating informante, ayon sa puting ahas, na kailangan pumabor, okay, sa kanyang kagustuhan ang desisyon ng Korte Suprema na ibigay ang pamumuno o pamamahala sa Okada. Ayan nakalagay dito sa report sa corporate suit nila sa Delaware. At yun ay isinasalaysay through dun sa email. Okay? Top secret email na yon mga kababayan. So talagang hegemonyo itong gobyernong ito. Diba? Minaniobra nila, mga palangga, ang mga desisyon ng korte sa pamamagitan ng pag-abuso ng kapangyarihan katulad ni Altenco, mga palangga. Diba? So, sino ang sindikato? E di ang gobyerno ninyong bangag. Diba? Dahil kinausap ang Supreme Court. Binanggit si bangag na inimpluwensyahan. Nakalagay sa book ni Attorney Vic Rodriguez na pumayag si Marcos Jr. na i-appoint si Altenco kasi may gagawin lang sila for a year. Diba? Dahil dun sa email, nakasulat dito sa email nila, sa report nila, na 3 days ba nagstay itong si, pangalan nito? Itong, sino pangalan nito nag-deliver ng pera? Okay? Okay, yung Sato Nabuki, okay, from Japan, siya yung nag-deliver ng heavy luggage papunta kay Tambaloslos. Okay? Yun yung bribe, mga palangga. Dahil nga sa kaswapangan, sa wala non-stop na pangangamkam ng jutang ginimis na gobyernong ito, pati yung mga foreign investors ay atras talaga sa Pilipinas. Kung ang katulad ng inyong speaker Tambaloslos, ang inyong presidenteng bangag ay pinakikialaman ang mga negosyante na magninegosyo, magbibigay ng mga opportunities sa Pilipino. Mag-create ng jobs. Pero ginigipit nila dahil sa kanilang vested interest, mga kababayan. Ganon kawalang hiya ang gobyerno ninyo. Imagine ninyo, from the Supreme Court, April 22 decision, May 31, inassume ni Mr. Okada, the father, binali nila yun pag upo nila. Binaliktad nila ang batas. Gamit ang kapangyarihan na makamandag na nakamamatay sa bawat Pilipino, ang kamandag ni Bangag at ni Lisa Tanas na venom na papasok sa bawat cells ng inyong mga next generation, ng inyong mga anak. See that? Kung gaano kawalang niya. By the way, nasaan na si Remulla ngayon? Buhay pa ba siya? Okay? Grabe, mga kababayan. Nakakagalit itong kahayupan na ito. By the way, magtatanong ng book. Okay? Ayan po yung email ko sa nagtatanong ng book, maharlikanetwork@protonmail.com. Please write your name, your shipping address, and your phone number. Kompleto yan. Name,
shipping address and phone number. I will let you know. I will message you. May message namin kayo ni Rolly. Remember the name. Rolly, kami po magme-message sa inyo, dalawa, para sa delivery at sa payment. Hindi ko pa alam kasi kung magkano yung presyo. So ngayon, mga palangga, ano ngayon? Kumusta na ang ating mga general? Kumusta na ang ating mga pulis? Ano ang inyong gagawin sa kabila ng kahayupan ng gobyernong ito? Wala pa rin kayong gagawin. Okay. Okay. Dahil mafia. Okay. Sabi ni Selma Ang, dahil mafia ang government, ito hawak ang lahat ng illegal for their vested interest.